Walang kwenta po yung mga biosecurity natin na ini-implement kung yung sa simpleng maliit na bagay pala na yon is makakaligtaan natin, which is yung hindi ko alam mga kabukas, baka ako lang yung taong nakakaintindi sa kanya eh. So, di ba? Kawawa naman, mabait naman siya mabait naman siya. Kaya hindi natin susukuan. Alagaan pa rin natin siya, mamahalin pa rin natin siya. Hello mga kabokal. So ito nga si Kanor May problema pa rin tayo sa balat ni Kanor. So pinapaliguan ko siya ngayon. And then hihilamusan natin siya ng Madre de Cacao shampoo na may Sonrox. Hindi ko na maasikaso mga kabokal yung panguha ng fresh na Madre de Cacao, yung kakawate. Hindi ko na maasikaso dahil sobrang busy nga. So bumili na lang ako ng shampoo, yung ipinaligo natin sa ating mga aso. Siya rin ang ginagamit natin sa kanya. Madre de Cacao din naman yun. Tapos sinaluan natin ng Sonrox. Siya natin ipangihilamos sa kanya mamaya. So binabasa ko lang muna siya para kumapit mamaya yung madali na lang yung paghilamos sa kanya. Nangangati pa rin mga kabokals, matindi pa rin yung pangangati niya. So ito yun. Ayun. Ayan mga kabokal. Ayan po yung yun. Ito yung Madre de Cacao na may Sonrox. Napatayin ko muna. Gumaling ka. Ganun pala technique dun. Bumugahan natin ng sprayer para ma-dissolve siya sa tubig. Ano kasi nangyari sa'yo? Dami yung problema ngayon Yan. Pangit ang balat ni Kanor. Pangit ka na nga, pangit pang balat mo. Joke lang. Ganda yan eh. Yan, Kanor ko yan eh. Binuksan mo yung pinto eh. Look. Dito. Ay, sus Mario. Ka talaga eh. Kanor. Huwag yung panali. Nawala kasi panali. Oy. Yeah. Sana naman tumalab na ito. Ito ba umiiwas? Baka masakit yung balas niya.
Yan, kamot ng kamot mga kabokals. Yan ang ano eh. Kaya nagsusugat siya kasi kamot ng kamot. Ayun, dami niya ng peklat oh. Mga ano niya yan, sugat niya yan sa kamot. Yan. Pero sana tumalab na yung ano, maging maganda resulta nung Zonrox saka nung ano, nung Mother Day Cacao shampoo. Hindi ko na binanlawan mga kabokals para lalong umepekto. Dito natin binanlawan. Hindi ko alam kung ano nangyari kasi kung internal, kung parasite kasi nakadalawang turok na siya ivermectin eh. Ivermectin eh mabisa yan sa mga external parasites sa balat. Kaya inaano ko nga kung inisip ko kung tuturukan ko pa ba uli ng ivermectin, kaya lang baka masobra naman. Kaya ito puro external application lang muna ginagawa natin. Magana naman siya kumain. Magana kumain to, walang problema sa pagkain, malakas naman siya. Yung sa balat lang talaga niya ang nagiging problema natin, oh. Ayun, oh. Pangit na tuloy ng balat niya, oh. So yun, itutuloy-tuloy lang muna natin yung ano, yung shampoo saka yung Zonrox. Sana maayos. So ito yung iba nating ano, iba nating mga baboy yan. Si Tricia. Ito yung mga biik natin na ano, anak ni Basya. Yan. Linis na rin. Hindi ko pa pinapaliguan si Basya. Pero itong dalawa, pinaliguan ko muna ngayon kasi medyo ano, umaaraw-araw eh. Para ma-preskohan din sila. Pero ito si Basya hindi muna. May mga anak pa siya eh. Yan. Mamaya papakainin natin yan. Kumakain na yan mga pakunti-kunti. Ito si Kimberly. Yan, si Kimberly. Si Canor lang naman na may problema sa balat eh. Yung itong iba wala naman eh. Wala naman ko nakakitang problema. Si Tricia nga, katabi niya mismo. Oh. Ang ganda-ganda ng balat oh. Katabi niya mismo yan. Ang ganda-ganda ng balat niya. Pati balahibo. Ewan ko lang si Canor eh, bakit nagkaganito. Wala namang ko nakikita langgam o ano man insekto sa loob. Wala namang ko nakikita. Malinis nga palagi yung kulungan niya. So, sa kanya talaga yung problema. Yan, so mamaya konti mga kabukas, magpapakain tayo ng ating mga biik. And then may sasabihin ako sa inyo mga kabukas. May sasabihin ako sa inyo. Patuyuin lang natin semento konti. Yan mga kabokals, so ito, maibahagi ko lang sa inyo yung best practice para mas makaiwas po tayo sa virus or sa ASF. Alam naman po natin lahat na ang ASF ay nandiyan pa rin. So yung pag-iingat natin ay kailangan wag natin ibababa yung ating guard against sa ASF. So ito nga, halimbawa sa akin yung nagbebenta tayo ng biik eh. So hindi na tayo nag-grow out, biik pa lang binebenta na natin. So hindi natin kailangan ng maraming pre-starter. So may tendency po na bumibili lang tayo ng per kilo na pre-starter hanggang sa ma-dispose po sila. Pero mga kabokals, akin pong naisip at napanood ko rin po sa mga ibang videos na mali pala yung practice ko na yon. May mali. Masyadong risky mga kabokals. Bigyan ko kayo ng example mga kabokals. Halimbawa, meron pong isang mamimili. Pasok siya sa sa Poultry Supply, sa suki niya. Kanyari, ito yung yung pre-starter. Suki, magkano to? Magkano per kilo na itong pre-starter mo? Pagbilan nga ako ng 2 kilo. Ginagayan. Ako mga kabokals, guilty ako sa ganyan. Minsan, hindi sinasadya, ginaganon ko yung pigs. Tinitignan ko, hinahawak-hawakan ko ng ganun. Guilty ako dyan mga kabokals sa ganyang gawain. Eh paano kung yung gumagawa nun,
paano yung bumibili ng ganon, eh galing pala ng palengke. Galing ng palengke na hindi rin niya sinasadya, nawala rin sa isip niya, na galing pala siya ng palengke, bumili siya ng liempo, iihawin niya, tanghalian nila. O suki, pagbilang nga ng liempo, pili ka, pili. O, pakitimbang suki, liempo, namili ka ng liempo, and then punas ka lang ng kamay mo, or ano, minsan nga hindi na. Tapos, punta ka ng Porto Supply ngayon. O suki, pagbilan mo nga ako nito pre-starter. O, ginaganon-ganon mo. So, doon pa lang, may problema na. Mga kabokals, ito po, kasi po sa mga napapanood ko, ang ASF daw po ay hindi naman siya airborne talaga. More on ano siya, on contact. Ibig sabihin, halimbawa, yung baboy na nabili mo is carrier, hindi ko naman po nila lahat, pero nangyayari po yan. Paano kung carrier pala yung kinatay na baboy na yun? Meron siyang karga na virus. Hinawak-hawakan mo, tapos humawa ka sa pre-starter, dito pa lang may contact na. Contact na, and then nakain niya ng biik mo or ng baboy mo, may contact na. So doon pa lang, nayari ka na. Nayari na yung mga alaga. Once nakapasok yan sa iyong alagaan, there's no stopping it. Ako personal ko po naranasan niya mga kabukals, kung kayo po bago sa channel ko, ako po tinamaan ng ASF. Talagang kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan yan once na nakapasok na yan sa iyong alagaan. Kaya po, napaka-importante yung preventive measurement, biosecurity. Parang Trojan horse yan, ipapasok mo sa iyong alagaan pagka nangyari po yun. Kaya, the best practice po mga kabokals is bumili tayo ng per pakete na, wag na yung per kilo. Kasi una-una naka-display pa yan eh. Naka-display yan eh. Talagang hindi mo maiwasan na mahawak-hawakan talaga yan. Naka-display nga. Eto kasi nakapakete na ito. So, silyado siya. Galing siya ng factory. Bibili mo siya. Ito, ano to? 1 kilo po ito. 1 kilo po siya. So, yan po ang binibili ko. Ito po ang binibili ko. Naka-per pack na siya na ganito. Para safety tayo. Sigurado tayo na hindi siya nahawak-hawakan ng iba. Galing siya ng factory. Silyado. Ganon din po pag bibili tayo ng ano. Kaya hindi ako bumibili ng per kilong darak mga kabokals. Lagi akong per sako. Yung ating mga layer feeds, laging per sako yan. Kung kayo man po ay nagpupurong feeds pa kayo sa inyong baboy, kung backyard man kayo na may alagang isa o dalawa, syempre hindi naman po ganong kalakas yung kumain. Kaya lang, kung isipin nyo po, mas makakatipid kayo sa per sako kung bibili kayo ng per sako. At mas ligtas po yung inyong alaga. Kasi per sako, silyado siya, galing siya ng factory. Yung risk po na may contact, may contamination on contact ay wala po yon. So talaga may eliminate po yon. Mas safe po yung inyong alaga at mas nakatipid pa kayo. Kasi mas makakamura naman talaga kayo pagka per sako ang binili nyo. So yun lang po mga kabokals ang aking maibabahagi sa inyo. So walang kwenta po yung mga biosecurity natin na ini-implement kung yung sa simpleng maliit na bagay pala na yon is makakaligtaan natin, which is yung maari pong makontaminate yung ating pinapakain sa ating mga alaga. And syempre number 1 po mga kabokals, wag po tayo magpapakain ng kaning baboy. No po yan. Sa pagkakaalam ko, sa kaning baboy po nagsimula yung ASF. Kasi may mga karne po minsan, hindi natin may iwasan yung mga tira-tira. Dati kasi may mga nangongolekta sa amin dun sa San Jose del Monte ng kaning baboy. Which is, siyempre halo-halo yan. May mga tirang ulam, may mga kanin. Siyempre, talagang 100% risky po yung ganun pagpapakain ng kaning baboy. Kahit nalutuin mo pa yan, nandun pa rin po yung risk na tamaan ka ng ASF. So yun. Wag po tayo magpakain ng kaning baboy, ano na lang tayo, mag-greens yan, Madre de Agua, tanim kayo ng mga Madre de Agua, mga alternative pagkain, pero iwasan po natin yung mga kaning baboy. And then yung pagbili nga po ng commercial feeds, mas mainam po yung mga nakapack na, wag na po yung naka-expose na tinitimbang-timbang. Wag po magagalit yung mga may-ari ng poultry supply sa akin, so sorry po. Ito naman po para po sa ikabubuti rin ng aking mga kapwa magbababoy.
Anyway, bibili pa rin naman kami sa inyo. Yun nga lang, per pack saka per sako na. Hindi ko naman po sinasabing hindi kami bibili. Bibili pa rin po, pero mas mag-ingat lang po sa pagbili ng mga commercial feeds. Ayan. So mga kabokals, ayun. Kapakete lang. Pakainin natin ating mga bake. Ayan mga kabokals. Kumakain-kain na sila. Pero ano, konti-konti pa lang muna binibigay ko. Ayun o. Ayan mga kabokals. Diba? Kumakain-kain na sila, diba? Hindi ko na tinali si Basha. Diyan mo siya, minsan nakikisalo siya pero madalas hindi naman. Katulad niya, kakain lang kasi nila eh. So busog pa siya. So hindi siya nakikialam doon sa pagkain ng anak niya. Ayan o. So umpisa na yan mga kabokal. So sinasanay na nga natin silang kumain ng pre-starter para getting ready po sa pagwawalay nila. Ayan mga kabokal. So shoutout kay Sir Paul, Mama Irene. Ayan, sa kanila po ito, naka-reserve na po ito lahat. 8. Magkakapon na ako baka next week siguro. Yan, baka next week magkapon na kami ni Andrew. Pati ka kumakain, kain ka doon. Dali. Ganda ng katawan, no? Mga bilugan na. Yan, so kailangan talaga dapat mag-ingat mga kabokals. Sabi ko nga, once na mapasok tayo, there's no stopping it. Kaya yung mga simpleng pag-iingat na yon, dapat hindi natin makalimutan mga kabokals. So sabihin ng maarte, pero kailangan eh. Lalo na sa katulad ko na nakaranas na ng ASF, nakaranas na talaga na tamaan. So talagang alam ko eh. Nandoon na ako, sabi nga, I've been there. Sabi ng mga Inglesero, I've been there. So, yung pag-iingat kailangan nandoon. Although ito namang sinasabi ko, or itong sistema ko, hindi pulidong-pulido mga kabokals. Hindi pulidong-pulido. Hindi katulad ng iba talaga na magandang setup, sa kulungan, magandang setup, sa pagkain. Pero at least, yung kaya natin gawin na pag-iingat ay nandoon. And dasal, sana naman huwag tayong tamaan. Ayan. Unti-unti na yan, palakasan ng palakas yan. Kumain. Ang ganda na may mga medyas oh. Mga medyas. Karamihan may medyas. Yung si papa nyo, ginagamot ko pa. Huwag sana muna maglandi ito si Ito kasi parang palandi na, medyo namumula na yung chipipa eh. Medyo palandi na eh. Si Kanor parang wala pa sa kondisyon eh. Pero siguro pagka nakaamoy siya ng landi, sasampa pa rin yan. Ayan. Tulungkot ko na. Inggit ka, inggit? Doon naman na doon. Ano ba nangyari sa'yo? Ayan mga kabokal, so si Hope, ayan. Friendship sila na Beauty. Ito si Beauty, talaga. Si Beauty mga kabokal, ang hilig talaga nito makipag-friendship. Ayan. Nakita niya. Ayan. Friendship sila. Hindi naman sila nag-aaway. Si Bella ganun din. Bella. Kaya si Bella may pagkaduwag to eh. Hindi masyado nalapit eh. Ayan. Ano?
So ganito po ang ginawa natin kay Hope mga kabokals. So pagka matutulog ako or aalis tayo, ikukulong siya, isasara tong pinto, kukulong siya. Pero pagka nandito ako, ganyan lang siya, nakatali siya para nakalalabas siya ng kanyang kulungan. Pero yun nga, hindi na natin siya pwedeng palabasin kasi dito po sa mga hindi nakapanood, kasi nga nakadisgrasya po siya ng mga alaga natin. So not knowing na may pagka predator instinct siya. Talagang yung kanyang prey instinct ay malakas nandoon. So hindi natin siya po pwedeng pagalain dito. Pero hindi natin siya susukuan mga kabokals. Hindi natin siya susukuan, hindi natin gagayahin yung dati niyang amo na iniligaw siya, itinali siya sa poste ng Meralco na walang silong, walang anumang pananggalang sa init saka sa ulan, pinabayaan lang siya ron. Hindi natin gagawin yung mga kabokals. I am a better person, sabi nga, I am a better person. So hindi natin siya susukuan kasi hindi ko alam mga kabokals, baka ako lang yung taong nakakaintindi sa kanya eh. So, di ba? Kawawa naman, mabait naman siya mabait naman siya. Kaya hindi natin susukuan. Alagaan pa rin natin siya, mamahalin pa rin natin siya. Yun nga lang, meron tayong mga precautionary measures na ginagawa katulad nitong pagkakadena sa kanya, saka pagkulong sa kanya, pag wala tayo, saka pagtulog tayo. Para po maiwasan na po natin yung insidente na nangyari na na nakadisgrasya po siya ng dalawang pato natin kasi umaatake nga siya ng mga alaga. So, pero mabait naman siya kahit sa mga kay Beauty kay Bella, mabait naman siya. So, di ba? Hindi natin siya susukuan mga kabokals. Pasensya na po doon sa mga mga nag-a-advise, kaibigan, bashers. Yung iba hindi ko alam. Pero yun po, hindi natin siya susukuan mga kabokals. Kasi nga, ayoko siya mapunta sa ibang tao na baka gawan siya ng masama. Kasi nga, hindi natin alam na baka ako lang yung, at this point in time, baka ako lang yung taong kaya umintindi sa kanya. Kasi ito may sugat nga siya mga kabokals. Meron siyang sugat sa tiyan, indication na parang sinaksak siya. Hindi ko alam kung yung dati niyang amo dahil sa galit sa kanya, dahil sa ganun nga niyang ugali na pumapatay siya ng mga alaga, maaari pong sinaktan siya, kaya meron po siyang peklat dito sa tiyan na talagang sugat o malaki. So hindi na po natin pababayaan. Ayoko po maulit yun sa aso kasi kawawa naman mga kabokals, kawawa naman siya kung maulit pa sa kanya yun. So intindihin na lang natin, di ba? Basta lang, on guard tayo, ingat, may mga precautionary measures tayo na ginagawa. Safe naman yan. Safe naman yan. Pakabait Ayan. So ayan mga kabokals, yung mga advice ko patungkol po sa pagbili ng per kilo. Wag po sanang mamasamain ng mga, lalo na may mga may-ari ng poultry supply. Wag po sanang mamasamain na, yun naman po ay option din po nung nag-aalaga. Kaya po sinabi ko na mas maganda po kaysa bumili ka ng per kilo, bumili ka na ng mga nakapakete or yung per sako na para mas ligtas po para sa ating mga alaga. Yun naman po yung sa akin lang. Nasa inyo rin naman po doon sa mga manonood ko kung gagayahin nyo, susundin nyo ako. Yun naman po sa akin naibahagi ko lang sa inyo mga kabokals. So sana po wag pong mamasamain ng mga manonood natin. Lang po yun, safety precautionary measures din po related to biosecurity. Lalo na po sa mga baboy. Yun naman po para mga kabokals, kasi ang baboy po ngayon, alam naman po natin na napakasensitibo pagdating po sa ASF. Talagang hindi po gaya dati na pwede mo pakainin ng mga kaning baboy dahil wala po mga ASF, wala pa yung mga virus na yun ng araw Pero ngayon nga na nandiyan ang ASF, may virus na. Kaya kailangan po natin magdoble ingat mga kabokals. Magdoble ingat. Ito nga, isang buwan mahigit bago ko siya ipinasok dito sa ating area. Nandiyan lang siya sa labas, doon ko siya iniligay muna. Para po talaga makasigurado tayo na wala siyang dalang sakit.
At pinaliguan natin siya, pinurga natin siya bago natin siya ipasok dito. So ayan mga kabokals, maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay. Bye-bye!